Napuntahan na natin itong Pasig River Esplanade, Jones Bridge at itong Plaza Yuchenko. Dito na naman sa Binondo, Manila. Kung kayo dumadaan dito papunta dun sa Divisoria, mapapansin mo itong Quintin Paredes Road ay merong mga lampos na dragon. So ito po ay nagawa ng panahon ni dating Mayor Isko Moreno. So pasalan natin ngayon dito hanggang dun sa may Ongpin na kilala sa mga bentahan ng mga jewelries. Nandito na tayo sa Jones Bridge ngayon. So itong next resibo naman ni Isko Moreno, itong installation ng Dragon Lampos sa Binondo. Kaya sa mga dumadaan dito kabayan, lalo na after dito sa Jones Bridge, maraming mga Dragon Lampos yan, no? Sa Binondo, napinturahan na rin siya. So galing tayo dito sa Jones Bridge, saka itong Plaza Yuchenko. Diretso tayo sa ako naman next na redevelopment under ni Mayor Isko Moreno. Grabe, no, kailangan dito ng linis na lang, ano? Pinabanggit ni Isko Moreno yan. Unang gagawin niya dito pagkabalik niya, linisin ulit yung Maynila. Grabe, mga marami-rami itong linisin ulit, to. Kaya saan ka pumunta, no? Nakapabayaan. Nandito na tayo sa Quintin Paredes Road. Napapansin mo yung mga ibang building dito sa Binondo, Manila ay bagong pintura. Tulad lang nito, oh. So parang sumasabay din yung mga ibang gusali dito sa pag-modernize, di ba? So yung Jones Bridge na restore yan 2019. So dinagdagan doon ng mga decorative plants, Medra Filipina statue at yung Parisian style street lampos meron din doon sa Jones Bridge. So ngayon naman, nandito tayo sa Quintin Paredes. So itong nakikita nyo mga Dragon Lampos ko ba? Ito po yung na-install dito. Magkabilang side yan. Doon mamaya malapit sa Ongpin. Alright, approaching tayo sa Ongpin Street. So yung parking ng mga sasakyan dito, nakaparallel lang sila sa sidewalk. Ang pag-i-install daw ng Dragon Lampos dito ay malaking pagbabago din. Kasi pag dito, pag dumaan ka ng gabi, sobrang liwanag. No, kaya malaking tulong din ito para mas safe yung mga tao dumadaan dito tuwing hating gabi na. So isa sa isusunod siguro dito sa tingin nyo, no, yung mga spaghetti wars, kasi grabe, tinan mo naman, no, sa labat yung mga wiring dyan, no, parang cobweb na. So mas marami pa mga lampos dito pagdating natin sa Ongpin Street. Nandito na tayo sa Ongpin Street. At ito po yung tinatawag nilang the bustling heart of Chinatown. So dito sa Ongpin kabayan, makikita mo maraming mga kulay dito. Tulad na lang ng kulay yellow. Yan po yung for fortune. Kapag pula naman, pampaswerte yan. So ang Ongpin na to ay dinadayo ng mga turista. Kaya naman ito pagdagdag ng mga Dragon Lampos dito ay dagdag attraction. So kilala ito sa Jewelry Capital of the Philippines. Dahil dito makikita nyo yung mga iba't ibang mga jewelry stores na pamamayari din ng mga Chinese residents. So ano masabi nyo kabayan dito sa kalsada, no? Ganito kalaki lang sa ngayon dahil dito sa Dragon Lampos. Kasi konsya may lampos tapos meron din mga nakaparada. Kaya suggestion kung pupunta kayo dito, mas maganda maglakad na lang. Siguro kung mag-commute kayo, pwede na kayo bumaba doon sa Quintin Paredes, tapos lakarin na lang dito. Kung alam ito, mga walking distance lang din, saka malapit na rin ito sa Divisoria. So yung mga hinahanap nyo na mga item na mahirap hanapin, katulad na lang ng mga sing-sing, relo, tapos mga negotiable pa yung mga price. So walang iba kundi dito sa Ongpin. At kung na rin to, pag naghanap din kayo ng mga pang food trip, naku, ang dami dito ngayon. Alam nyo ba na yung mga pila ng mga pangbilihan ng mga pagkain, mga tea dito, umaabot sa labas. Tulad dito, Chinese bites. Tapos meron pa mga vendors, diba? Kaya naman, kung talaga, pag dumaan ka dito, paglabas mo, busog ka na, no? Dami, oh. Marami din mga prutas yan. And then, meron din mga dito, casino. So kung kayo suggestion, ano pang pwedeng i-improve dito sa Ongpin?
para mas lumawak, no, at saka dire-diretso. Kasi napapansin ko lang dito ngayon, no, kasi yung mga tao halos dito na sa kalsada dumadaan. Kasi maliit na lang itong espasyo ng sidewalk, no, tsaka yung mga spaghetti wires ito, grabe, oh. Hindi mo na makikita yung ulap, kundi puro mga wirings lang makikita mo. Ito yung itsura nitong dati puno to ng mga halaman eh. Pero ngayon nagpuno na siya ng basura. Ganyan kalaki, no? Ngayon itsura niyan. O, di ba? Simula doon sa Quinten, tapos sa Ongpin, dito yung marami. So dito, kuha na talaga, one way lang talaga tong Ongpin. Labasan. So ano masabi nyo ngayon dito sa mga projects nung panahon ni Mayor Isko Moreno? So malaki na yung pagbabago talaga dito, no? Yan mo ngayon, no? Yan, meron ng additional na tulay. Yan po yung Binondo Intramuros Bridge. So kung titignan mo yung aerial view ng Binondo Cavite, akala mo nasa Makati ka. Tingnan mo yung mga gusali dito, di ba? Ang tataas na at saka ang dami. So ito po yung Chinatown ngayon. So bukod doon, abangan nyo naman itong next video natin. So kung merong mga pinaganda dito, mga esplanade, mga pailaw, mga underpass, ang sunod naman natin ito mga housing project. At syempre ang sunod naman dito itong housing project na Binondominium, yung dating nakatira sa squatter area dito sa Center Island ng Delpan, ito na ngayon. So hindi lang yan, doon naman malapit sa SM or tinatawag nating Smoky Mountain, meron namang dalawa doon. Yan po yung Condominium 1 and Condominium 2 na marami ding mga na-relocate. Ang maganda nito, yung mga nabigay ng units dito ay taga Manila lang. Di ba yan yung karamihan gusto ng mga nabibigyan ng relocation? Kasi yung iba, doon sa Bulacan, Cavite, Laguna, malalayo pa. Ito, malapit lang sa Manila. At kasunod naman, itong Divisoria. Naalala nyo ba to? Na dati pagpapasok ka pa lang dito, kahit tao, hirap paglakad, para kang nakipagpatintero. Pero ngayon, naibalik na sa taong bayan. So, ilan pa lang yan sa mga pagbabago nung panahon ni dating Mayor Isko Moreno.